Isa pa? Hello mga kamotation! Nandito na ngayon sa Sarbay Fest Adventure Tourism 500 2.0. Isa na namang epic na adventure, tawanan, tanawin at solid na mga samahan ng mga riders. So partner, ano ba yung mga preparasyon mo dito sa ating Adventure Tourism sa Sarbay? Ang pinakaunang preparasyon ko is financial, panggas, especially panggas, bibili ng mga pagkain, tubig at saka iba pa. And then next is ang motor. Siyempre, kailangan natin i-maintain ang motor kasi malayo nga yung ruta na pupuntahan natin. And then, hindi lang road ang pupuntahan natin kundi meron ding mga off-roads. And then especially, hindi pa rin ako nakatulog kasi medyo excited ako ngayon. So ikaw partner, anong ginawa mong preparasyon? So ako, ang preparasyon ko naman is tamang tulog. Kaya natin makipagsabayan sa mga pro rider sa endurance. Tsaka inform ko lang din sa mga viewers natin na ang ating ride is galing ng Glan, Maasim, hanggang Ned. Akit na naman tayo papunta ng Coronadal, bababa ng Tupi, hanggang Malandag, at babalik na naman dito sa Sarbay Fest sa Glan Gumasa. So, partner, so tara na! Simulan natin to! Hep, bago tayo magsimulang mag-ride, paano nga ba tayo sumali sa endurance na to? Well, ganito yan. Ang Sarbay 500 Adventure Tourism Ride ay isang tampok na kaganapan sa Sarangani Bay Festival or Sarbay Fest na inilunsad noong 2024. Ito ay isang 500 km adventure motorbike ride na naglalayong ipakita ang likas na ganda ng Sarangani Province at itaguyod ang ecotourism sa rehiyon. Matagal na kami curious kung ano nga ba ang meron sa endurance. Kaya naisipan naming sumali sa event na ito. Nag-fill out kami ng online forms, nagbayad ng registration at ayun, registered na kami. Ay, ito isa! Sir, video na sir, nani? Hello guys! Welcome to Sarbay 500! Guys, kami karoon sa isla guys! Shoutout pala sa ating mga Sarbay 500 organizer. So dito mga Moto Asia, kiniklaim na namin ang aming mga race kit at nagsasign na din kami ng waiver para makapag-rides. While up mga Moto Asia, time check natin ngayon guys is 12 midnight. So check lang natin, time check lang tayo ngayon guys. So kami na-prepare na kami para sa endurance ng Sarbay Fest 500. So ito, na-receive na natin yung ating vest. So try natin open kung anong design ng vest nila. So meron tayong sticker from Sarbay. Ilalagay ito sa aming mga visor or kung saan ba para visible ng ating mga marshal. So ito yung vest natin is number 024A front vest, then yung back. Kaya nga tayo may vest is for safety reasons, like ito katulad ng gabi, jump off tayo ng alas 3 ng umaga para makita tayo ng iba't ibang mga driver sa daan. Reflectorize yung ating vest kung sakaling kasulubong, mapapansin tayo dahil may vest tayo. Once again, time check lang tayo, tsaka chinek natin yung vest kung gaano kaganda at high quality. So mga Kamoto Asia, babalik kami. So guys, update lang, ngayon ay nagsisimula na, dito na yung passport natin for this ride. So ngayon nasa starting grid tayo, ngayon yung mga kasama namin mga rider is nagpe-prepare na para i-release. So Ralph, anong masabi mo na ito yung pinaka first time din malapit tayo sa starting grid? Medyo excited at saka mixed emotions, excited saka kaba. Pero for the love of motorcycle, gagawin natin to. So yan, waiting line na lang tayo, and then we will be updating you guys as soon as na i-release na kami dito sa starting grid. So waiting time natin, time check is 2:54 ng umaga. I-release kami ng 3 AM sarado. Ewan ko lang, hindi ko lang sure sa organizer, but once again, thank you again sa Sarbay 500 2.0 sa ganitong event. Try namin na endurance for 500 kilometers around the Sarangani Province. So yun nga. So with me and Ralph. Let's go, let's go. Good luck sa atin guys. So yun guys,
Guys, our first time na magiging endurance rider kami. Wow. So ito, ganapan. It's funny kasi umuulan ng malakas kanina before next time. So wala si Ral. Baka kamotoy siya, medyo madulas ang daan. Pero kaya lang, kaya rito. So yun guys, may natumba kasi masyado talagang madulas yung daanan ngayon. Ayaw pake ang brake. Ayaw kumutritso. So yung mga ganong instances guys, for me, dapat siguro like hindi i-lock yung brake. Kasi pag nilock mo yung brake, ang mangyayari is, yun nun, maglalak lang yung brake, maglalak yung tire. Either na yun, masaslide ka talaga kasi nilalak yun. Medyo slide. Grabe, slide. So guys, ito palabas pa lang tayo ng survey sa Gumasaglan. Medyo uulan-ulan konti. Hanggang ngayon wala pa si Ralph, hindi pa rin kumakonect sa akin. So what's up guys, dito tayo sa Avia, first stop of the Survey 500. So ito yung first stop natin guys. Okay, first photo op. So yun guys, naka-intercom connected na kami ng Ralph. And dating clear. So what up mga Motor Asia, dito tayo sa Jensen. For our next stop is Maasim. Update ko lang kayo dito. So enjoy the view. Asa tagi mo eh? Ano siguro? Labangal? Kalumpang sa ba? Kalumpa, Makar o Silway? Wala na yung kapalo lagi kasi bala ka nila. Paunahan sa siguro na ito sila siguro. So guys, yun yung Jensen and we're coming to... Saan nga tayo, Rap? Maasim, Sarangani Province. Maasim, Sarangani Province. So napadaan tayo dito sa General Santos City.
Okay, so entering na po tayo sa boundary ng Sarangani Province. Malalaman natin nasa Sarangani Province na tayo pag nakita mo tong arko na to. Yan. Welcome to Sarangani Province. Papunta na tayo na Municipal Hall. Ayun guys, dito na tayo sa Maasim, Sarangani Province. Ito yung first checkpoint natin guys dito sa Sarangani Province. Okay, sige. So fun fact, ang General Santos ay napapagitaan ng mga municipalities ng Sarangani Province. Tara! Magpapagas muna kami dito sa Shell. Nako po, ang mahal ng gasolina, 66! Wala tayong magagawa kasi nasa endurance tayo. So number 1 na requirement talaga is dapat magpapa-full gas ka. So full tank na tayo mga kamotoy siya. So update na lang namin kayo pag nasa Kiamba na kami. So yun, enjoy the ride, the scenery. So ito na. So kumatay siya. Dito na tayo sa Municipal Hall ng Kiamba, Sarangani Province. So famous ang Kiamba Sarangani sa nilang resort, which is Puka White Beach Resort. So tapos na po tayo magpapirma ng ating passport sa Kiamba. So next destination is Maitum, Sarangani Province. Salamat! Morning, sir. Okay. So guys, we're here at Maitum, Sarangani Province. Ito yung next photo op natin, second photo op. So famous sila sa kanilang marinated bangsi. Masarap ito yun Dito pala. So dito tayo sa Municipal Hall. Photo op dito. The next is yung sinasabi nila pinaka-challenging na part ng endurance ride na to, which is papuntang Senator Ninoy Aquino. So magandang adventure to, maputik na adventure. Ready ka na ba, Renz? I'm born ready. Sige, picture lang muna kami, tapos papahinga saglit, and then akit na kami papuntang SNA Binyugan Festival 2025. So ito na guys, pakit na kami ng Mexico. Napo po, ito na nga yung sinasabi nila. Simula pa lang to, makakaroon siya. Diretso, sir. Sige na kayo. So ngayon guys, mga kamotoy siya, meron kaming ituturo ni Ralph na isang method ng pagiging isang rider o group rider, either both of you or may kasama kang rider. Anong tamang hand gesture ng mga nagra-ride? Depende yan sa mga rider na nakakaalam kung ano ang tamang hand signals
ng mga rider. So, Usually, ginagamit yung mga hand signals kagaya nito. Kung sakaling mayroong mga obstacles na dadaanan, so usually tinuturo namin. Mas maganda, gamitin mo lang yung paa mo kagaya nito. So for example, ito tatawid siya, so gaganon mo lang yung paa mo para malaman ng kasamaan mo sa likod na merong tatawid or merong mga obstacles kagaya nito. So pwede mong i-signal ng gamit lang yung paa. as a rider na nasa likod ni Ralph is alam ko yung mga caution na alam niya, then pwede ko rin ipasa yung signal na yun through other rider at my back. Yan yung mga hand signals natin through kung may mga lubak. Syempre sa Pilipinas maraming lubak na daanan, and over time is nasisira yung mga kalsada natin. Kaya as a rider, kailangan natin iwasan yung mga ganong lubak. As a group rider naman din is yun yung mga hand gestures na ginagamit para makipag-communicate sa ibang rider, or either kaya nga meron tayong intercom na tinatawag. Ito, ginagamit ang intercom to communicate other drivers as a group rider or boat rider. Usually ginagamit din yung intercom kung meron kang OBR. OBR means on back riding. Tama ba, Ralph? Yes. Usually ginagamit tong intercom, kaya ng sabi ni Renz, to communicate other riders. Para sa akin, mas maganda if meron kayong intercom para pwede nyo nakakausapin yung nasa likuran nyo or through intercom. So for example, nito, okay, slow down, meron truck. So napaka handful ng intercom when it comes to riding. Meron din iba't ibang hand gestures. Lagay natin, gusto ni front rider na mag-speed up. Usually ito yung ginagamit din ng mga riders. Okay, and then sa slow down, Ang ginagamit ng mga riders is ito. So ganito. So ang meaning ng ganitong hand gesture is slow down. And then next is, syempre yung pinaka-importante is checkpoint. So alam naman natin, maraming checkpoints dito sa Pilipinas. Usually ginagamit talaga to. Ang hand gestures ng checkpoint is itatap mo lang yung helmet mo. So kahit from the other side of the road, so malalaman nila na merong checkpoint sa unahan. So usually yun yung mga basic hand gestures na ginagawa ng mga riders. so sana may tutunan kayo sa aming maliit na trivia through hand gestures and communication through other drivers. Sir? Sir? Dito pa? Uy! Salamat, sir! Salamat!
So guys, dito tayo audio, Lobat. So nakarating na kami sa Survey 500 2.0 Adventure Rhythm Ride Duo checkpoint number 3. Masasabi ko lang, kung gusto mo ng bankingan, dito kayo pumunta. Grabe yung banking. So guys, update ko lang kayo dito sa checkpoint number 3, dito sa Elans. Mag-lunch muna kami. Then, tsaka wala tayong audio ngayon eh. So yun lang. See you. So, kamutoy siya. So, tapos na tayo sa checkpoint number 3. So, ang next na destination natin is ang new City Hall ng Coronadal City. So, ngayon, bababa tayo papuntang Bagong Bayan. And then, lalabas tayo ng Isulan. Dadaan tayo ng Santo Niño, Surala, Norala at papuntang Marbel. Friends, kamusta? Kamusta ang ruta kanina? Napansin ko na medyo malayo itong ating checkpoint number 3. Siguro more than isang oras, di ba? Isang oras yung biyahe natin mula dun sa NED. Ngayon, ewan ko ilang oras, hindi ko alam saan tayo pupunta ngayon. Siguro baka aabot din siguro ng isang oras papuntang Bagong Bayan. Well, kanina wala tayong audio kasi medyo nalalobot din yung audio natin. Oo. Yung audio ng 360 yung gamit natin. Hindi yung makasama din kasi. Ayun. Balik nga tayo dun sa ating pinag-uusapan na hindi, kasi hindi mo mahanap sa Google Map yung checkpoint number 3. Sobrang challenging din. Kanina rin, galing ng Masi papunta ng NED, mahirap makalabas dun sa NED kasi may sira-sirang daan dahil sa ulan. And then, lastly, dun tayo sa hanging bridge na napadpad at nakalabas. Kahit hindi naman yung iba, dun rin galing. Kanina nakita natin sa listahan ng mga riders is parang kalahati pa lang nito yung nakapag-passport dun. Tama ba, Ralph? Nakakalahati pa lang ang nakapunta ng checkpoint number 3. Ang ruta ng NED, grabe. Literal na off-road. May putikan, may batuhan. Tapos dito pa may banggihan pa. So ang ganda ng ruta. Ang ganda ng ruta ng Survey 500. Mapasok ko lang ulit is yung ruta ng kanina usually loose gravel. Oo. So kaya nga sabi ko, pag ang loose gravel is for me lang, this is my own opinion. Once na loose gravel then downhill, for me is always 10% braking. Hindi mo kailangan i-lock kasi for me, pag nilock mo yung gulong mo, sino yung gugulong? Siyempre yung mga bato, di ba? Oo, tama. Mawawalan ka ng control, hindi mo control yung bato. Di ba? Yes, tama. So, may possibility na matutumba ka. So, yun lang yung trivia pag nagda-downhill ng loose gravel. Tsaka dual sport naman yung ating ginagamit. So, walang problema kahit mabilis yung pababa. Basta kontrolin mo lang yung balance mo. Tsaka yung paano pag-handle ng motor. Actually, napapasalamat din ako sa iyo kasi honestly, ayoko talaga ng mga ganong ruta eh. Takot talaga ako dun eh. So, yun nga, yung tips mo, yung sabi mo kanina, napaka malaking bagay yun. Kasi habang bumababa tayo dun eh, tinuturuan mo ako eh. And then, in-apply ko din yung sinasabi mo. For me, effective talaga. So, maraming salamat. Walang problema. Siyempre. Alam mo naman, galing talaga ako sa dual sport. Dahil ngayon, yung panahon ngayon is nakikisama sa atin. It's a good day to ride. Tsaka yung mga viewers natin, mga Kamoto Asia, shout out to inyo. Hope you like viewing us ride here in Survey 500 2.0. Sa mga president ng mga clubs dyan, kung gusto nyo makakita ng mga bagong ruta na hindi nyo pa napupuntahan, I suggest na gawin nyo din itong rutang to. Kasi napaka-challenging pero masaya talaga. Dapat talaga yung mga preparation before endurance or long ride, number 1 talaga syempre dapat kondisyon yung motor mo. Kasi pag hindi kondisyon yung motor mo, wala talaga. Speaking of motor na kondisyon, kanina meron tayong isang kasamahan, nasiraan siya. Then siguro na stranded siya ng isang oras. Malaking bawas yun sa time mo. Yun na nga, number 1 priority natin is yung motor mo or yung unit mo is well prepared. Change oil, new sets of chain, yun. Tsaka number 1 din, riding gear. Siyempre. D-pads, yan. Kung hindi nyo naman kaya mag-afford ng mga vest,
Tulad na ito, elbow pads, knee pads, then kung hindi kaya riding shoes, riding boots, closed shoe. Yun, mga closed shoe, mga sneakers, yun. And then syempre yung pinaka-importante, yung helmet. Yun, helmet. May mga company ng helmet dyan, baka naman. Oo. Open kami. Oo, open kami. Time check, alauna ng hapon dito sa Bagong Bayan. And now kami ay magpapagas dito sa Petron Bagong Bayan. Kasi Hindi na nakapagas namin. Ngayon is pupunta na kami na Coronadal City. What is up mga motivation? Nandito tayo ngayon sa City of Coronadal, South Cotabato. So nandito tayo mga ating mga marshal. Yun, maraming salamat. Hello mga motivation, no? Kakagaling na natin sa City of Coronadal, South Cotabato. Ngayon is pupunta na naman tayo sa Magsamyaw. Magsamyaw sa Tupi, South Cotabato. More like 30 minutes. Stay tuned lang guys. Well, winto na muna tayo. Time check natin is 2:32 ng hapon. Yung iba, nauna na. Meron pa yung naiwan dun sa med. Medyo mga 20. Sabi ng marshal ng check na ng ibang nasa 20 ka 22 na yun doon. So kami magpupusit na may sa Magsangga. Ikaw mga riders na rin inabutan talaga tayo ng ulan na Rafnam. Kaya nga ang lakas ng ulan dun sa Senator Ninoy Aquino. Ilang oras na tayong nagbabiyahe, more than 12 hours na tayo nagbabiyahe. Simula kanina madaling araw, alas 3. Hindi talaga kaya, kailangan talaga magpahinga kasi syempre tao lang tayo, beginners. So hirap patin, parang hindi ka ata
Nalitapuan ng pagod, partner. Okay lang ako, okay lang ako. Medyo pagod na rin pero kaya natin to. So, 12 hours na tayo na nagra-ride, partner. So, kamusta? Kamusta, Renz? Ito, laban pa rin hanggang makauwi na ako Glan para maging finisher sa ating survey 500 2.0. So ano ba ang ini-expect mo, Ralph, sa Magsangyaw? Napupunta tayo doon. Medyo stiff yung daanan doon. And then, yun nga, puro curves din. Expect tayo na medyo hihina yung speed natin paakyat. Pero after nung Magsangyaw is pababa na naman papunta ng Balandag. Actually, ang Magsangyaw is isa siya sa mga tourist attraction ng South Cotabato. Hindi na ako makapaghintay na makita yung Magsangyaw na yun kasi kahit ako hindi ko pa nakita yung Magsangyaw yung mga rider natin is nandun nagpapahinga na rin dun. And ito, we have ang arko ng Coronadal. Yun. Thank you, come again. So yun, nakalabas na tayo dito sa Coronadal. Pero ngayon, nandito na tayo sa boundary ng Coronadal at Tupi. So ngayon, ang tawag sa lugar na to is Palian, Tupi, South Cotabato. Ang Tupi, South Cotabato is well known din siya sa mga fruits. Kasi kung dadaan ka dito, marami kang makikita ng mga fruit stands sa daan. Okay, signal na tayo. Signal tayo pa left. Nakakit tayo dito. Yun. Sus po, Finland. Wow. Grabe ganda. Yun lang tayo. So, okay, nandito na tayo sa Magsangyaw Land of Praise. So, I think ito ata yung last photo ops. Okay. So yun yung last photo op natin, no, Magsangyaw. So ngayon guys, kukutingin tayo sa ating journey. Papunta tayo ng Balandag, Sarangani Province. Imagine mo yung partner, libot na kahit saan tayo nakarating ngayong araw na to. Bumubot natin ang Sarangani Province. Grabe. Doble ingat sa mga nagbabalak na pupunta dito sa Magsangyaw kasi meron mga sirang daan. Medyo steep din ang daanan dito. Pero okay naman. Sabi ni Renz kanina, gradual lang nagpagamit ng brakes kasi pag i-full brake mo, mag-cause yun ng friction. May tendency na hindi nakakapit yung brake calipers mo sa rotor disc. Oh no, partner! Ito na! Uulan na!
Moto Asia, malapit na tayo sa Reyes Beach. Woo! Kabakas, 15 hours straight ng pagbumotor. At ayun, Kamoto Asia, natapos din namin ni Renz ang Survey 500 Adventurism Ride. Grabe ang experience mula sa ruta, init, ulan, pero worth it pa rin. Salamat sa mga nakasama namin sa rides, sa mga organizers, at syempre sa mga taong nakasubaybay sa rides namin. Kung gusto nyo to, ganitong content pa rin, please like, comment, and subscribe dito sa Moto Asia. Ride safe always!